Nitong Setyembre, ipinagdiwang ko ang aking kaarawan sa loob ng Women's Correctional. Kasama ang mga Persons Deprived of Liberty o mga PDL. Sa Dorm 12 ko nakilala si Sheila. 6 na taon na siyang nakakulong. Naikwento niya sa akin na meron daw siyang nanay, Apple ang pangalan. Nagmakaawa sa akin si Sheila, bisitahin ko raw sana ang kanyang ina dahil na-stroke daw ito at naiwang walang kumakalinga. Makalipas ang ilang linggo, sinubukan kong hanapin ang kanyang nanay na si Apple. Alam niyo po yung Katihan? Opo. Ito na po. Ito, Katihan? Parador compound to. Kilala niyo po yung Apple Carrera? Andi dito sa ano? Yung na-stroke po? Kilala niyo po yun? Saan po siya banda? Dito po. Andi di ba nakita pa? Hindi eh. Hindi, okay lang po. Saan banda? Diretso lang po. Opo, yan po yung bahay na yan. Ito po. Hindi, sige, okay lang po, Nay. Ako na lang po. Apo, yun po yung bahay na kulay yellow. Kulay na yellow. Sige Opo, po. Diyan po siya nakatira simulat sa pool. Okay po. Sige po. Thank you. So, ang sabi sa akin ni Sheila, dito raw banda nakatira yung nanay niya na na-stroke daw 2 months ago. Hello po, Nay. Morning po. Kilala niyo po yung Apple? Opo. Yung Apple Carrera, nanay ni Sheila? Opo. Oo, saan po banda? Ito po, dyan lang po. Diretso po kayo. Tapos kaliwa po kayo. Ayan ba? Dito po? Opo. Dito, walang bubong. Dito yung bahay nila? Okay. Anim na taon nang nakakulong si Sheila. Nang ma-stroke si Apple, wala nang kamag-anak na nag-alaga sa kanya. Hello po. Ay, ito po si Apple? Ito, ma'am, si Apo. Ay, nakaway na naman. Nakaway si Ay, hello. Ma'am, kumakaway. Dito sila nakatira? Paano pag umuulan? Ay, dinadala namin. Hindi naman siya masyado. Pag yung talagang ano na, dadaling ko, dinadala ng anak ko. Nay, kunin niyo sa ate. Ano, babasa. Ay, Ate Apple. Oh, ba't umiiyak si Ate Apple? Pinaiyak yan eh. Tingnan. Apa, nilalagay lang po ito para may bubong siya. Ganito pala. Okay. Ganun. Kayo na... Ma'am, ginawa yan nung anak kong nandyan o yung parating kausap. Nilagyan lang ng ganito para po. Para pag halimbawa, hindi siya mabasa ng ulan. Para hindi mabasa ng ulan. Pag halimbawa, araw, biglang umulan, hindi siya mabasa. Malamok dito. Lalagyan ng katol. Huwag ka nang umiyak. Bakit umiiyak? Hindi nakakasalita? Nakakasalita? Ha? Salita, hindi maintindihan. Ano yon? Ha? Ano daw? Ate, huwag iiyak, huwag iiyak, huwag iiyak. Ha? Anong hindi nagagalaw? Yung baba, ito nagagalaw. Ang sa taas, ha? So, mula dito hanggang sa taas, nagagalaw niya. Pati yung ano, yung paa niya. Pati paa niya. Ang sulok na ito sa bahay ni Marilyn ang nagsisilbing tirahan ngayon ni Apple. 54 na taong gulang pa lamang si Apple pero ito na raw ang ika-4 na beses na siya'y na-stroke. Dahil wala naman siyang kamag-anak na mag-aalaga sa kanya, ang mga kaibigan niyang sina Marilyn, Lulu at Lily ang nag-asikaso kay Apple. Salitan sila sa pagbabantay at pagkalinga sa kaibigan. Paano niyo po una nakilala itong si Ate Apple? Nakilala ko yan, wala pa sakit. Wala pang sakit nung nakilala Hindi mo? 5 taon pa lang yung anak ko. Si Sheila. Matagal na sila dito. Nilagaan ko yan, ma'am. Si Sheila. Oo. Iniiwan niya yan sa akin, tapos siya naghahanap buhay. Matagal na pala sila dito. Matagal na. Kaya tinutulungan ko.
Hindi ko matiisa. Parang hindi kamag-anak ko na siya. Parang Mama niya lang. Oo. Tita nga tawag sa akin. Anong trabaho ni Apple dati? Nung dati, ang trabaho niya, nangangatulong lang siya. Stay. Iiwan niya sa New Sheila. Pag darating na ang buwan na sweldo niya, uwi siya sa. Wala siyang Bigyan niya. asawa. Wala na. Kayo naman po, paano niyo po nakilala si Apple? Dito Kayong lang dalawa siya po. nakatira. Ha? Dito ko siya nakatira na kaibigan na. Kaibigan din yun namin. Biyuda na si Marilyn. May sariling pamilya na ang kanyang mga anak. Sina Lily at Lulu naman isinasabay ang pag-aalaga kay Apple sa pag-aasikaso sa kani-kanilang pamilya. Eh, hindi ba kayo nahihirapan sa ginagawa ninyo? Okay lang. Ha? Mahirap Okay po. lang ho eh. Kailangan pong tuangan. Kailangan tulungan. Kahit di nyo kamag-anak. Magkakaibigan naman ho kami. 2 buwan ng ganito ang kalagayan ni Apple. Hirap sa pagkilos kaya mula sa pagkain hanggang sa paglilinis ng katawan, laging nakaalalay ang kanyang mga kaibigan. Pag nandaya, pero tutuan ko maghugas. Nakausap ko. At na mahirap siyang askasuhin, pinipili ko pong kayanin. Bakit po? Punawa po ko sa kanya. Oo. Eh, hindi nyo naman kamag-anak. Nakikiusap ko sa kanya. Kasi po dito po siya nakatira kay Ate Marlene. Kasi po sila, hindi na po kami iba sa kanila eh. Kamag-anakan po namin yung kasala po sa Marlene. Bali po, nagsabi po sa Ate Marlene na tuangan naman po namin si Ate Apple kasi hindi naman po niya kakayanin. Tuangan naman po namin. Pero ba't ginagawa niyo po kahit mahirap? Kasi ma'am, may pinagsamahan naman kami dalawa eh. Dito naman siya dati. Hindi lang ma'am 5 taong, anak niya 5 taong. Pag naman may pera si Apple, huwag naman biligan ng malay sa akin. Siyempre, gano'n lang ho yan. Tsaka mahirap din tiisin. Hindi ko kaya Hindi lang dyan, hindi na kaya Ang stroke ay isang uri ng sakit na dulot ng kakalangan ng supply ng dugo sa utak. May 2 uri ng stroke. Ang ischemic stroke na dahil sa baradong ugat sa utak at ang hemorrhagic stroke na nangyayari kapag may pumutok na ugat sa ating utak. Sa Pilipinas, 3 ang stroke sa sanhi ng pagkamatay ng mga Pilipino. Nitong 2023, mahigit 68,000 na Pilipino ang namatay dahil sa stroke. Ang numero 1 dahilan nun ay high blood. For both po, sa pagkaroon ng clot at sa pagkaroon ng pagdugo or pagputok ng ugat, high blood po talaga yung major na risk factor. Bukod po dun, syempre yung diabetes, yung mataas na blood sugar, pinapabilis po niya kasi yung damage sa mga ugat natin. Madalas na nakikitang sintomas. Yung pagkakaroon ng kahinaan or weakness, lalo sa isang bahagi ng katawan natin. Pwedeng sa kamay lang muna, pwedeng sa paa, pwedeng sabay. Tapos bukod po doon, pwede magkaroon ng problema sa pagsasalita. Yung biglaang hindi makasalita yung pasyente pero gusto po nila magpakiusap o nagiging napakabulol ng pagsalita po nila, yung hindi na maintindihan. Dahil dito, bumuo ang Department of Health ng Stroke National Policy. Layo nito na maipaayos ang serbisyong medikal at pag-aalaga sa mga stroke patient. Sa kasalukuyan, mahigit 70 ospital na ang acute stroke ready. Ito yung mga medical facility na may kakayahang magbigay ng agarang lunas at rehabilitasyon sa mga stroke patient. Talagang pag-focus sa mga hospital na maging stroke ready. So, kailangan yung mga hospital, may mga systems po siya. May tinatawag nating stroke team na pagka alam nila na may dumating na stroke patient, agad-agad nagagawa lahat. Sa mga tulad naman ni Apple, may mga pampublikong ospital na maaaring makapagbigay ng libreng tulong para mabawasan ang gastusin sa kanyang pagpapagamot. Dahil walang bubong ang sulok na ito, nahihirapan si Apple kapag umuulan. Gaya na lamang noong araw na dinalaw namin siya. Kumot at trapal lamang ang nagsisilbi niyang pananggalang sa bawat patak ng ulan. Eh, kagabi malakas ang ulan. Kumusta ka? Hindi ka naman nabasa. Ha? Huwag nang iiyak. Alam niyo po, mayroong mga nasustroke, nakaka-recover, ate.
Oh, may bagyo pa naman ngayon, ano? Ang hindi nagagalaw, ito. Hindi mo to nagagalaw. Ito. Itong kamay mo nagagalaw. Ganun ka nga, ganun ka. Nagagalaw. Okay. Kabilang kamay, nagagalaw. Ang kabilang paa, nagagalaw. So ang paa lang ang hindi nagagalaw. Hirap man sa pagsasalita, naramdam kay Apple na nais niyang makalaya sa sakit na nararanasan. Pero nakakasalita ka. Konti lang. Nahihirapan ka. Saang bahagi ng mukha mo yung nahihirapan ka? Yan, dyan banda. Sa kabila, hindi. Pero buti nagagalaw mo ang kamay mo. Alam mo, Ate Apple, yung ibang mga na-stroke, kalahating katawan talaga. Ikaw yung paa lang at saka dito lang. Kaya yan, kailangan lang ma-therapy. Naiaakyat mo, oo. Nagagalaw mo ba yung daliri sa paa? Ganunin mo. Ayan gumagalaw konti Ayan Ayan. Kahit maliit lang na galaw. Kahit maliit lang na galaw. Ang paa mo, ang daliri mo sa paa, ganyan-ganyanin mo lang, ha? Kahit ganyan-ganyan lang konti, ha? Oo. Si Sheila nakakausap mo? Hindi mo nakakausap si Sheila. Ay, ang bigat. Okay. Kaya yan. Dahan-dahan lang, ate. Huwag masyado mabilis. Yay! Yay! Ilalakad mo nga. Hindi ka pa nakaka-therapy. Nakalalakad ka na. Kaya mo to, ate. Di ba? Pagod ka na? Pagod ka na? Pagod ka na? Pagod ka na? Ha? Pagod na daw. Upo na daw. Upo na daw. Pagod na siya. Huwag bibiglain. Yay! Hihingi tayo ng tulong, okay? Hihingi tayo ng tulong, pero dapat hindi iyak. Dapat malakas loob. Si Sheila ang nagsabi sa amin na hanapin ka. Huwag ka nang umiyak, mahal na mahal ka ng anak mo. Hindi ka niya nakakalimutan. Hi, ma'am. Good morning po. Ako po si Cara. Ako po si Annalie. Hello po, Ma'am Annalyn. Ako, bigla ako. Natuwa naman ako. Opo. Salamat. Na-endorse po agad yung letter niyo sa amin. Thank you, Ng Mayor's Office po. Ito po si Ate PIO. Inilapit namin sa Social Service Department ng Muntinlupa City ang kaso ni Apple. Una, hospital muna. Ikaw, tingnan natin kung sa Osmond, meron naman po tayong doon, rehab services. Maparehab ka, tingnan, assess ka nila. Kasi stroke ba to? Stroke na. Then, kami na bahala sa'yo sa iba pang bagay. Tulad ng mga pangangailangan mo sa araw-araw, yung sa makarecover ka, yun. Si Miss Venus yung ating social worker in charge sa'yo. Usually kapag sinabing DSWD, ang iniisip ng mga tao palagi, kayo yung mga nagre-rescue ng mga batang nasa lansangan, yung mga ganyan. Pero meron din palang program ang DSWD para sa mga elderly. Yes po. Ano po yung Or program? Muntinlupa City. Oo. We're fortunate enough. Nagtayo po tayo, ang City of Muntinlupa, ng Bahay Kanlungan. Ang tawag namin, elderly home. Ano po yung yung requirements para po maging eligible na mailagay sa bahay kanlungan? Anong klaseng mga matatanda po yung kinukuha? Abandoned, yun, and neglected, and surrender. Pero mostly po ay yung abandoned. So, at mostly na referral namin is nanggagaling sa hospital ng Muntinlupa. Nang marinig ito ni Apple, sumilay sa kanyang mga labi ang isang matamis na ngiti. Papuntang Osmond. Dito na tayo or nag-expressway.
Sa tulong ng Social Service Department ng Muntinlupa City, dinala si Apple sa ospital para matingnan ang kanyang kalagayan. For me po, based on that history alone and based sa aking physical examination sa kanya, ang ating diagnosis would be acute cerebral infarct or stroke. Pwedeng nagsisimula yan as transient ischemic attack lang, pwedeng mild stroke. So these, especially in transient ischemic attack, can be reversible sana. No? Pwedeng hindi mag-progress, pwedeng mapigilan natin yung paglala ng kanyang kondisyon. Para hindi lumala ang epekto ng stroke, kailangan ng agarang tulong medikal. Basta nagkaroon na po ng mga sintomas ng stroke, ang unang kailangan gawin ay magtawag ng tulong para mapadala agad yung pasyente sa ER. Kasi lahat ng stroke, ang treatment po talaga niya ay kailangan sa ospital gawin. Hindi siya kaya sa mga maliliit na clinic, sa ospital agad. Kasi ang isang frequent na sinasabi ng mga neurologists, time is brain. So the earlier po na mabigyan ng gamot, the earlier na makontrol yung stroke ng patient, mas maganda yung outcomes po niya kasi mas maliit yung magiging injury. Paalala pa ng mga eksperto, mahalaga ang therapy, rehabilitation at maintenance para makarecover mula sa stroke. Dahil maganda yung recovery minsan ng isang pasyente sa stroke, hindi nila parang siniseryoso yung prevention. So sasabihin nila, ay, gumaling naman ako, parang okay naman ako. Pero kailangan talaga tuloy-tuloy yung pag-monitor sa blood pressure, sa blood sugar, cholesterol. Lahat po yun kasi kailangan talagang makontrol. Hindi 100% preventable ang stroke. It can really happen to anyone. Our goal lang talaga is to reduce the risk. Kasi unfortunately, sa atin, pataas ng pataas talaga yung rate of stroke. And yun nga, lifestyle factors yung pinakamalaking nagdadrive po ng increase ng population of stroke patient. Matapos sumailalim sa iba't ibang mga test para malaman ang kanyang kondisyon, dinala si Apple sa Bahay Kanlungan sa Muntinlupa City. Ang Bahay Kanlungan ang nagsisilbing shelter para sa mga abandonadong matatanda ng Muntinlupa. Isang mensahe naman ang nais iparating ng mga kaibigang nag-aalaga sa kanya. Alagaan niya yung sarili niya. Sabi ko naman sa kanya sarili niya lang makakatulong sa kanya nila. Sa kanya, sabihan namin na, ba't naiyak ka? Swerte ka, may nag-aalaga sa'yo. Kami, pagtanda namin, hindi namin alam kung mag-aalaga pa sa amin. Sa mga taong nakaranas ng stroke, bawat oras mahalaga. Kung maaagapan at magkakaroon ng sapat at murang gamutan para sa mga pasyente, marami sana ang tulad ni Apple na balang araw magkaroon ng pagkakataong gumaling mula sa kanilang karamdaman. Maganda. Maganda ako? Ba't ka umiiyak kung sinabi mo maganda ako? Ikaw talaga? Ako po si Cara David, ito ang Cara Docs, ang kwento sa bawat numero.